Itong nakakagulat, viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo nibalitang kahit anong pilit iyong pagbanguhin ng iyong pangalan ay aalingaso pa rin ang tunay ninyong mga baho. Hindi na rin maluloko pa ang taong bayan din ng mga Pilipino, sobrang gising na sa katotohanan. Mukhang may masisibak na naman na tila bilang na ang mga araw ni Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office at ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source ng Politico.com ay umahanap ng Malacanang sa posibleng kapalit ni J. Ruiz ng mas gusura pa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas may alam pagdating sa management particular na sa media operations. Noong February lang nang ma-appoint si J. Ruiz bilang PCO chief pero sunod-sunod na ang controversial agad ang bumabalot sa kadyat sa henshot ang pinakahuli. Ang panukala nitong gigpitan ang accreditation requirements para sa Palace Press Corps at yun ang mga Kapinas. Mukhang tila hindi na talaga mapipigilan na nagkalabasan na ng mga baho ang nasa Malacanang. Matapos ang kumpirmadong balita na inilabas na Abante News sa kanila official website na di umano may masisibak na naman sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. From Abante News, hindi pasado kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ruiz tagilid na sa PCO. Maaring bilang na ang araw ni Communications Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office or PCO na halos 3 buwan simula ng maupo sa pwesto. Ayon sa Escopero ng Politico.com ay tahimik na naghahanap na umano ang Malacanang posibleng ipalit kay Ruiz na tinalaga mo lamang na TCO noong February 2025. PBBM reportedly wants someone with strong management chops and particularly in a handling media operations. Unfortunately, Ruiz hasn't delivered on the front. Ang sabi ng source, si Ruiz na dating ABS-CBN reporter ay kaapat na PCO chief sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang senyales sa walang forever sa nasabing tanggapan. Itinanggihan ni Ruiz na may conflict of interest sa PCSO deal nang manindigan na hindi umunod niya pagmamayari ang Digital 8 kundi nagsisilbi lamang bilang head of sales at marketing. Idinagdag pa niya na nag-resign umunod siya sa kumpanya noong Enero 2025 ilang linggo bago siya itinalaga ni Pangulong Marcos sa gabinete. Noong Marso, tinadtad ng batiko si Ruiz mula sa mga mambabatas at istorya nang sabihin nito sa hearing sa Kamara de Representantes na natalo ang Pilipinas sa Saba claim. Lumikha rin na kontrobersya ang panukala nito na higpitan ng accreditation sa Malacanang Press Corps at makabilang sa binaligkas o binalangkas na patakaran ay dapat may experience sa 5 taon ang reporter sa political coverage or coverage at ang media outlet ay dapat 1 taon ng nasa operasyon. Ipanukala rin ng post of reporting ay maaaring gamiting ground para bawin ang accreditation. Good morning mga lords, grabe naman ang balita. Pinapamassive resignation ni PBBM ang lahat ng kanyang cabinet member. The palace calls it a decisive move to recalibrate the Marcos administration in wake of the 2025 midterm elections. Marcos orders cabinet courtesy resignation in bold receipt after 2025 midterms. Oh my God! Diba? Actually, nakita ko rin sa balita na nag-resign na si Vince Dizon. Yung sa transportation, magaling yun eh. Uma-action siya agad. Grabe, anong nangyari? Huwag mong sabihin, exempted dyan si Tambaloslos. Huwag mong sabihin, exempted dyan ang pinsan mo. Kasi useless yan. Paparesignin mo lahat, tapos andyan pa rin si Tambaloslos. Walang magbabago dyan. Alam niyo mga lords, napaka-unstable and napaka-alarming talaga ng Marcos government. Pansinin niyo, hindi sila stable. At ang palaging solusyon nila, tatanggalin nila sa pwesto yung mga cabinet members nila. Bakit, Mr. President, wala ka bang nakikitang mali sa sarili mo? Hindi lang naman ito kasalanan ng mga cabinet members mo. Sino ba ang leader? Sino ba ang commander-in-chief? Ikaw po, Mr. President. Basahin natin itong statement ni PBBM. Sabi niya, "We hear them and we will act." Matapos ang 2025 midterm elections, pinagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Papakinggan ang mga tao, PBBM pinagre-resign mga miyembro ng gabinete. For your information, Mr. President, you are not listening sa mga Pilipino. Remember mo, di ba, nag-rally ang INC? At
ayaw nila, no, or against sila doon sa impeachment kay VP Inday kasi magkakagulo talaga. Pero ano ang ginawa niyo, Mr. President? Itinuloy niyo pa rin. 'Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, pinapag-resign mo sila kasi nakikinig ka sa amin? Saan ka po banda nakinig sa amin? Siguro mga lord, sinampal siya ng malala nung eleksyon. 'Di ba? Kasi even mga absentee votees, OFW, Mindanao, some parts of Visayas, solid Duterte, PDP laban. May mga nasa Luzon pa. Siguro nahiya. Malaking sampal siguro sa kanya ang nangyari nung eleksyon. Kaya alam niyo, Mr. President, lahat ng mga nangyayari ngayon, deserve. Di ka kasi nakikinig eh. Pakinggan natin, actually parang podcast ito, na present si Senator J.V. Ejercito Estrada. Panoorin natin. Aside from the impeachment, yung paghuli kay PRRD, malaki. Senator J.V. Ejercito. Before, kasi nakampanya ako sa mga kaibigan ko sa Mindanao eh. Kailangan kong dinan at iba pa. Talagang iba yung sentimento ron. Tinig naman Siyempre, yung nangyari kay PRRD, yung matanda na, just before the elections yun. Tapos kinuha. Hanggang ngayon, masakit para sa kanila. Siyempre. Hindi kasi gawain ng Pilipino yun. Tama. Talaga ang medyo... Sino man nagsuggest nag-suggest niya na? Before the Yung timing. At ito ho, alam mo nyo kami, wala ko kaming kinakampihan. Di ho kami pro-anti, doon lang ho kami sa tama. Di ba? At ito ang suggestion lang naman doon sa mga nakaupo. Kailangan mo yung titigan na maigi. Wala akong pinakamahusay na survey kung hindi ho yung halalan. Tama. Yan ho yung survey ng Sentimento tao. ng Yung tao. sentimento ng tao. Huwag ho kayong maniniwala kay Asidre. Di ba? Si Asidre, yung si Tingog. Di ba? Yung bata ni speaker. Yung kasi pag Kasama ko yan, JC yan. Sito kasi si Asidre, ang kanyang argument, bakit nanalo 80% nung mga 85%, 90% ng mga pumirma ng impeachment? Boss, yung mga nanalo sa distrito, ibig sabihin lang no, may makinarya ka, Tama. meron kang mga personal relationship sa mga tao. At may pambigay na At may ayuda. pambigay ka, ayuda. Hindi yan yung collective sentiment. Ang collective sentiment kung ano nararamdaman ng tao across the country, sa national, sa senatorial. Ako yung ilang beses ko pagpunta sa Mindanao, naramdaman ko yun. Tsaka naka-apekto sa mga local candidates. Sambuanga, majority leader Manix Dalipin, na Ulan una sila. lamang na lamang. Talo ngayon kay Kaimer, Olaso. Magkapatid talo. Oo, Dalipi. si Mayor John Dalipin. Talo rin. Yun talaga apektado. Sinabi ni Mayor sa John Dalipin nung nakita. Mabigat na ang yan. laban dahil sa Hindi ko nangyari kay maintindihan. PRRD. Yung timing. Una, gusto mo mag-impeachment. Di ba? Bakit hindi mo ginawa after the election? Total, Tama. Junto pa i-kalendaryo ni Senator Cheese. Di ba? So, ano ang nangyari? Nakadagdag sa galit ng tao. Tingin ko miscalculated. Tingin nila, magagamit nila ito for the election na nag-negative. Kaya nga kung sino tigabasan ninyo, Mali nga eh. puppukin nyo eh. Pati yung Diba? yung arrest dahil- niyo si PRRD. Before the elections. Hindi dapat after na lang kung talagang gusto ninyong arrest. Alam mo, tama kayo yung Pilipino. I mean, ako, yung senaryo na ng pagkakahuli kay President Duterte. Wala na. Nandun yung anak, kinuha mo yung matanda na napakahina na. Tama. Masakit yun eh. Tama. Tama talaga sila mga lords, no? Ang pinakamasakit na ginawa ng Marcos admin ay isurrender nila ang mahal ng mga Pilipino. Ang pinakamaraming sumusuporta na presidente, ang dati nating presidente, si Tatay Digong, sinurrender lang nila sa ibang lahi. Grabe. Kaya, BBM, lasapin mo yan. Magtiis ka. Hindi namin yun makakalimutan. Sus Mariosep, anong masasabi nyo dito mga lords? Sa statement, isa sa mga statement na sinabi ni PBBM sa interview niya kay Katuning. Sabi niya dyan, hindi ko na mababago yung ugali ko. Pero alam mo siguro, dapat nga talagang maging mas mabagsik. Talaga dahil wala eh. Kailangan talagang maging mas efficient. Okay ka lang ba? Okay ka lang ba, Mr. President? Diyos ko. Alam mo, Mr. President, sa bansa nating punong-puno ng kurap, adik, kriminal, at ibang mga kababayang hindi disiplinado, ang kailangan dyan, ang kailangan ng bansa natin, kamay na bakal. Yung leader na may talim. O tignan mo, di ba? Inuuto-uto ka lang ni Romualdez sa kamay niya. Wala kang magawa eh. So sino ang kawawa? Ang mga Pilipino. Kasi yung ibang mga opisyalis ng gobyerno, yung pinsan mo na Speaker of the House, wala kang magawa. Wala kang ginagawa. Yun yung problema dito. Kaya tigil-tigilan nyo kami dyan sa mga sinasabi nyong mabait ang presidente, mabait. Alin ang mabait? Heto na si Auntie Claire. Pakinggan natin ang latest press briefing. And kung ano-ano na naman ang mga pinagsasasabi. Concern that reconciliation may come at the expense of accountability. Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte.
Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang Sinabi niya ba paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag natin isentro ang open for reconciliation sa mga Bingi ka ba? Klarong-klaro ang tanong ni Katunying. Willing ka bang makipag-reconcile, makipagbati sa mga Duterte? Bingi na, bubo pa. Uy, Diyos ko, Auntie Claire. I-review mo ang interview. Paki-review, please. Para hindi ka dyan parang bingi. At isa pa, yung sagot mo, yan ba yung sinagot ni Mr. President? Parang hindi naman yan yung sinagot ni Mr. President. Gagi. Oh, tama yan, Claire, no? Putak ka lang ng putak, tama yan. Ibalik mo yan, no? Putak ng putak, salita ng salita. Sige, give us nothing. Sige, siraan mo pa. Actually, mga lords, no? Mas gusto ko pa yung putak lang siya ng putak, eh. 'Di ba? Kasi more talk, more mistake. 'Di ba? I believe on that, eh. More talk, more mistake. So, putak ka lang ng putak, Auntie Claire. Galitin mo ang mga tao. Ayan. Pikon na naman si Auntie Claire. Paulit-ulit. Talagang sincere daw po siya doon sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang makipakita daw yung sincerity po ng ating Pangulo doon sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano po reaction naman? Diyan na naman si Eden Santos. Paulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Peke, ang video. Isiniwala kitong si Atty. Roque. Dapat natin siyang paniwalaan. Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Hindi naman din po batay doon sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Paulit-ulit. Hair follicle test po ulit. Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taumbayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan, at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Wow. So, ang away na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira, puro fake news na tatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi naman para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Wow. Sasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke. Yan po ang dapat na gawin. Salbahin mo, Auntie Claire! Sa palagay mo, maniniwala pa kami sa'yo? Yung bait-baitan, yung pagsasanta-santito nyo, paniniwalaan pa namin yan? Alam mo, Auntie Claire, talagang uulit at uulit at uulit at uulit at uulit lang yan kung hindi magpapa-hair follicle test si BBM. Uulit yan! Ay, nako, no? Very good. Activated na naman ang pagiging attack mode. Sustong si Claire Castro. Mas magaling ka pa kay Katunying. Oo. Specific yung tanong ni Katunying. Bakit yun yung tanong? Panoorin natin, mga lords. Ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Tama. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo Sige. sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Sige, Ayaw ko paliwanag ng mo. gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. Oo. So, Kulang. isa pong parte Kulang. sa mga Sinabi niya, Duterte. marami pa siyang kaaway. Ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto natin sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, bilyonaryo. Hi, Yusek. Doon sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula? Yes. Okay, Kasi sige po. medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika. Kung talaga namang nagkasala, dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo. Ay, ambot kung saan-saan ka na kung saan-saan na kayo napupunta. Eh di sana, hindi yun yung tinanong ni Katunying. Napaka-specific naman magtanong ni Katunying. Tapos, hoy, Auntie Claire, nakita mo ba? Nakita mo ba yung title ni Katunying sa YouTube vlog niya na yun? Ito, papakita ko sa iyo. Tinitle ni Katunying, BBM kay VP Sara. Bati na tayo. Yan ang problema. At yan ang alam kong mahirap mong trabaho, Auntie Claire. Tagaligpit ka ng kalat. Di ba? Tagaligpit ka ng kalat. Panoorin natin itong statement ni Senator Bongo about dun sa gustong pag-reconcile ng ating Pangulo sa mga Duterte.
Sir, paulit na po soundbites yung Duterte Marcos reconciliation. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Tama. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Tama. Siya yung Elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan. Tama. Noong nakarang 6 na taon, ginawa niya po lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong, at ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap, I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal position, may personal thought on this. Importante rito yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. Tama. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik dito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya rito? Tama. Marami pong nangungulila, marami pong nalulungkot, mga kababayan nating Pilipino. Agree ako mga Lods kay Senator Bongo na kung sincere talagang makipag-ayos si PBBM sa mga Duterte, sa mga kaaway niya, dapat, di ba, lalo na kay Tatay Digong, siya mismo ang gumawa ng paraan para makabalik siya sa Pilipinas. Kasi siya din naman ang gumawa ng paraan para maisurrender sa ibang bansa. So, kayang-kaya niya yung pabalikin agad, no, si Tatay Digong. Hanep, uupuan na daw ni Mr. President ang next budget deliberation or yung BICAM. Basahin natin mga Lods. Following public uproar over the 2025 national budget, President Marcos is personally watching over the 2026 budget process and is even ready to sit at the bicameral conference committee to ensure that the outlay is aligned with government priorities and includes only shovel-ready projects, the budget department said on Tuesday. Marcos may join BICAM budget deliberations. Hindi mo naman na yan trabaho, Mr. President. Ang gawin mo, Mr. President. Pagsabihan mo ang pinsan mo. Bakit? Hindi mo ba talaga kaya siyang disiplinahin, pagsabihan, ayusin? Wala na. Alam mo bakit niya to ginagawa? Kasi yung 2025 national budget natin, it's a mess. Saan napunta ang pera? Di ba parang election budget ata yun eh. Puro lang pa ayuda. Daming insertions. Tapos yung mga insertions pa, ayuda, akap. Tapos ngayon ka pa. Di ba? Ngayon ka pa magkakaroon ng concern pagdating dyan. Grabe mga Lods, hindi niya talaga kayang masabihan ang Speaker of the House, ang kanyang pinsan. Wala talaga. Pakinggan natin itong speech ni Mr. President. Kulay, paaralan, health center, mga kalsada ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayanan. Wow. Hindi lang po puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin ang progreso ng ating mga proyekto. Sa ilalim ng DepEd, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Upang magampanan ng DepEd na maayos ang kanilang tungkulin, umaasa ako makikipagtulungan sa atin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhin matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun. Mayroong mga time extension. Wala namang makatwirang dahilan. And no to non-performing projects. Ngayon pa, 3 years na. Wala ka kay Tatay Digong. 1 year pa lang, ramdam mo talaga agad yung pagbabago eh. Ikaw, after 3 years, saka mo pa iniisipin. Saka ka pa magki-cleansing. Ang galing. Ang galing. Yes, alam naman namin na hindi madali maging presidente. Pero, pwede yang mapadali lahat ng mga proyekto kasi ikaw din ang presidente. So, meaning nasa sayo yan eh. Tsaka ka pa na-alarma after nung eleksyon. Tsaka mo pa sasabihin, makinig tayo sa mga tao. Nakakatawa talaga itong trip ni Mr. President. Diba, pinaresign niya lahat. Pero halos din naman, pinabalik niya. May mga pinalitan lang siya, pero halos lahat ng nagpasa ng resignation, hindi niya tinanggap. Binalik niya sa pwesto. Diba, parang, kailangan pa talagang paresignin lahat, tapos isa-isahin mo. Eh kung alam mo naman na siguro kung sino yung cabinet
members or secretary mo na not performing well, pwede ba sigurong diretsuing tanggalin or pagsabihan? Bakit pa may drama pa na magpasa lahat ng resignation? Tapos ang ending, may mga certain secretary ka lang pala na gustong tanggalin at palitan, Diyos ko. Yan yung mabait na leader. Sa sobrang bait, at since ayaw niyang masaktan siguro lahat, pinaresign na lang niya lahat. Tapos mamimili na lang siya. Ay, iba din. Diba? Sobrang no? Grabing kadramahan. Tapos ang ending yan, like si Ralph Recto, mananatili pa rin si Ralph Recto. O diba? Ay, Diyos me, yung Marimar. Kaya alam nyo, matatawa ka na lang talaga sa trip ng administrasyon ngayon eh. Daming cheche boreche, ang daming mga pakulo. Dito nyo maiintindihan mga lords kung bakit particularly si Tatay Digong ay talagang galit na galit sa droga. Panoorin natin. I really hope that one day you would not experience a turning point in Duterte's life on why he became so hard on Drogay. I told the story before, I will tell it again. It was told to me by Abelia. May humingi ng tulong kay Digong nung mayor siya. Tatay. Sabi ng tatay kay Digong, Mayor, yung anak kong lalaki, naka-Drogay, ginagahasa ang anak kong babae. Oh my God. Sabi ng tatay. So pinuntaan nila, nagsisigaw yung babae, tapos may hawak na, panaksak yung anak na lalaki. You know what Digong told the father? Okay, pag tinira namin ngayon yung anak mong lalaki, there is a huge chance na hindi mabubuhay din yung anak mong babae. Madadamay. So patapusin mo na lang. So the father had to endure hearing his daughter shouting and screaming while being raped by his own son. So that was the turning point of Digong. That you don't experience that. Tama. To make that impossible choice. Ganun kalala pag na-impluwensyahan at nalulong ka na sa droga. Kaya tama talaga yung sinasabi ni Tatay Digong na kung meron lang kayong isa sa pamilya na nalulong sa droga, malaking problema, 'di ba? Malaking sakit sa ulo talaga. 'Di ba? Kaya hindi natin masisi kung ganun-ganun na lang ang pagka-stricto, no, ni Tatay Digong pagdating sa droga. Kasi grabe ang mga inosenteng tao na pwedeng madamay dahil sa mga taong nalulong sa droga. Nako, kawawa itong si Arnel Ignacio. Napag-initan to. Napagbiskitahan to. Panoorin natin yung kanyang kauna-unahang paglabas sa media and pakinggan natin yung kanyang katotohanan. Kaibigan ko, walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang, kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Noong 2018 pa nga lang, kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. This is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1 is 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon, actually sa aming vision, para issue nila eh. Wow. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, harito tayo, itong pinag-uusapan natin. Yung unang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko humaintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako
nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Kawawa mga lods no? Talagang pag-iinitan ka talaga. Kapag pagtitripan ka talaga. Kung sino pa yung mga nagsiservisyo ng totoo. Diba like si Arnel Ignacio, nakitang-kita naman natin at maraming OFW na sumusuporta sa kanya. And yet, kung sino pa yung mga totoong nagsiservisyo, diba, ginaganyan pa nila. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.